Matagal na ang aking dinadalang problema. Dapat ba akong makipaghiwalay o dapat ko na lang bang idaan sa iba ang aking pangangailangan? Nakakahiyang pag-usapan pero lalaki rin ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng 40s at punong-puno pa ng lakas. Dahil sa patuloy na pagtanggi ng aking asawa, sa pakikipagtalik, sobrang nasugatan ang ego ko bilang lalaki kaya sumuko na ako ngayon. Pero isang araw nag-text ang hipag ko. Kung okay lang sa'yo, paano kung ako na lang ang gumawa nito para kay Jenny? Ang laki pala talaga. Totoo pala ang sinabi mo noong nag-iinuman tayo. Ang kwento ng araw na iyon at ang kwentong nagpapatuloy hanggang ngayon kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Bago natin simulan ang video, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like. Ang pangalan ko ay Ramon Cruz. Ako ay 45 taong gulang ngayong taon. Nagpapatakbo ako ng isang screen golf center sa Quezon City. Hindi ito ganoon kalakihan. Mayroon lang itong 6 na kwarto, kaya kayang-kaya kong patakbuhin kahit ako lang mag-isa. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jenny. Kaedad ko rin siya, 45 anyos. Magkaklase kami noong high school. Noong bata pa kami magkaibigan lang kami. Hindi kami magkaklase sa parehong section, magkakilala lang. Nagkita kami ulit sa isang alumni homecoming noong nasa hustong gulang na kami. Mula noon patuloy kaming nagkita bilang magkaibigan. Nanood kami ng sine, kumain sa mga sikat na restaurant at nag-travel ng magkasama. Dahil sa tagal naming magkaibigan, kilalang-kilala na namin ang isa't isa. Alam namin ang paboritong pagkain, mga ayaw na bagay, at pati mga gawin ng isa't isa. Noong tumuntong kami ng 30, sinimulan namin ang aming relasyon. Noong unang 2 taon talagang nahulog kami sa isa't isa at puno ng init ang aming pagmamahalan. Hindi ko akalain na ganito pala nakakakilig ang maging magkasintahan mula sa pagiging matalik na magkaibigan. Sobrang saya namin noon. Sa paghawak pa lang ng kamay habang naglalakad, kumakalabog na ang dibdib ko. Sa tuwing naghahalikan kami, nanginginig ang buong katawan ko sa sarap. Kapag magkasama kami sa gabi, parang nasa akin na ang lahat. Pero pagkatapos noon, unti-unti kaming nagsawa. Masyado na kasi kaming pamilyar sa isa't isa. Dahil matagal kaming naging magkaibigan, mabilis na wala ang spark o pagkabago ng relasyon. Anong gusto mong dinner? Kahit ano. Pag ganito na lang at nagiging tuyo na ang aming mga usapan. Sa halip na magkasintahan, para na lang kaming matagal na magbarkada. Ramdam kong nanlalamig na ang init ng aming pagmamahalan. Pero noong panahong iyon nagbuntis siya. Mon, parang buntis ako. Talaga. Seryoso. Nang mag-test kami, totoo nga. Nagpasya kaming magpakasal. Binati kami ng mga nasa paligid namin. Mon, buti naman at pinakasalan mo na si Jenny. Matapos ang 5 taong relasyon, idinaos ang aming kasal. Nagtipon ng pamilya at mga kaibigan para mag-celebrate. Masayang araw iyon. Ngayon, ang anak naming lalaki ay 9 na taong gulang na. Ang pangalan niya ay Miko. Mabait siya at lumalaking malusog. Ang aming pamilya ay namumuhay ng maayos at simple. Maluwag kami sa pera, malusog ang anak namin, at sa paningin ng iba, isa kaming perpektong pamilya. Pero may isang bagay lang, isa lang talaga ang problema. Ito ay ang pagtanggi ng asawa ko sa pakikipagtalik. Nagsimula ito unti-unti mula nang ipanganak ang bata. Hon, ngayong gabi. Pagod ako eh. Sorry. Noong una naintindihan ko, alam kong mahirap mag-alaga ng bata. Pagod siya sa pagbabantay sa bata araw at gabi. Okay lang magpahinga ka na. Ganun ko siya inintindi. Pero lumipas ang panahon at hindi ito bumuti. Kahit noong nag-1 taon na ang bata, nag-2 taon at nagsimula nang pumasok sa kindergarten, school. Oon, pwede ba tayo ngayon? Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Palagi na lang pagtanggi. Dahil lalaki ako, madalas akong magkulit. Jenny, mag-asawa naman tayo. Alam ko, pero wala lang talaga ako sa mood. Bakit, may nagawa ba akong mali? Hindi naman sa ganun basta. Hindi niya ako binibigyan ng malinaw na dahilan. Dahil doon nakakakuha lang ako ng pahintulot minsan sa ilang buwan. Pero kahit noon parang ginagawa lang niya. Bilang obligasyon. Bilisan mo na matapos. Kapag naririnig ko ang mga salitang iyon, sobrang natatapakan ang pride ko. Sa paglipas ng panahon, lalong humahaba ang pagitan. Mula sa 6 na buwan, naging 1 beses sa 1 taon. Sa huli, dahil sa sobrang sakit sa ego, hindi na ako sumubok. Tutal, tatanggihan din naman ako. Bakit pa ako magmamakaawa at mapapahiya? Kaya sumuko na lang ako.
Dahil doon parang mahigit 2 taon na kaming walang relasyong sexual. 2 taon. 2 taon na. Isang 45 anyos na lalaki 2 taon nang hindi nahahawakan ng asawa, kahit sabihin ko lang nakaka-suffocate na. Kapag nakikita kami ng mga tropa, minsan napapag-usapan ang ganon. Pare, kumusta kayo ni Mrs. ngayon? Yung ano, alam mo na. Okay lang naman. Sa loob-loob ko parang mamamatay na ako, pero nagpapanggap akong okay sa labas. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kaibigan ko na 2 taon nang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Kahit tanungin ko ang asawa ko, wala siyang malinaw na sagot. Jenny, okay lang ba tayo ng ganito, Alin? Mag-asawa naman tayo pero yung ganito, wala tayong. Wala lang talaga akong ganang gawin yun. Bakit ba napaka-importante niyan? Nawalan ako ng masabi. Mag-asawa kami, pero normal ba to? Yung ibang mag-asawa sa paligid namin, mukhang okay naman ang sex life. Bakit kami lang ang ganito? Gabi-gabi naging routine ko na ang solohin ang problema. Sa banyo habang naliligo, pagkatapos makatulog ng asawa ko, nanonood ako ng adult video sa cellphone at mag-isa. Pero kulang yon. Malungkot ako. Sobra. Higit sa pisikal na pangangailangan, mas hinahanap ko yung pakiramdam na maging isa sa piling ng iba, yung dumadampi ang balat, nararamdaman ang init ng katawan, at yung pakiramdam na ginusto nyo ang isa't isa. Yon ang mas matindi kong inaasam. Pero mukhang walang pakialam ang asawa ko. Abala siya sa panonood ng K-drama sa TV o nakatutok lang sa cellphone at hindi man lang ako matingnan ng diretso sa mata. Dapat ba kaming maghiwalay? Minsan naiisip ko yon. Pero may anak kami at iniisip ko rin ang sasabihin ng ibang tao at higit sa lahat, hindi ko naman kinasusuklaman ang asawa ko. Wala lang talagang relasyong mag-asawa sa kama. Nakatira pa rin kami sa iisang bahay, sabay kumain nag-uusap pero malamig ang aming kama. Ganun kami namumuhay sa isang hungkag na buhay mag-asawa. May kapatid na babae ang asawa ko na mas matanda ng 2 taon sa kanya. Siya ang hipag kong si Ate Sara. Siya ay 47 anyos ngayong taon. May kakaibang alindog si Ate Sara kumpara sa asawa ko. Kung ang asawa ko ay may girl next door o parang bata pa ang vibe, si Ate Sara naman ay may aura ng isang matured na babae. Dahil mas matanda siya sa akin, may dating siyang mas matured. Kalmado siya at elegante. Napakaganda niyang babae. Noong ikinasal kami ng asawa ko, doon ko siya unang nakita. At noon pa man gandang-ganda na ako sa kanya. Mahabang tuwid na buhok, eleganteng tindig at matalinong mukha. Nasa 165 centimeters ang height niya. Balibago ang katawan pero may tamang kurba. Wow, ang ganda ng hipag ko, naisip ko noon. Noong araw ng kasal namin nang dumating si Ate Sara bilang bisita, lahat ay napalingon. Nakasuot siya ng eleganteng gown at mukha talaga siyang diyosa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi nag-asawa si Ate Sara. Noong panahong iyon at hanggang ngayon single siya. Isang propesor sa universidad si Ate Sara. Nagtuturo siya ng literature sa isang universidad sa Maynila. Kaya siguro ganoon siya katalino at kaelegante tingnan. Ngayong malapit na kami sa isa't isa, minsan tinanong ko siya, Ate Sara, bakit hindi ka nag-asawa? Minsan kaming kumakain sa labas kaming tatlo, nang tinanong ko, yon. Ngumiti ng mapait si Ate Sara at sinabing, sa kapapili at kakatingin ko ng standards, pinalampas ko na ang panahon. Natapos ko ang pag-aaral, naging propesor at saka katrabaho. Minsan malungkot, pero hindi naman masama ang mamuhay ng mag-isa. Sa sinabi niyang, yun nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. 47 anyos. Nasa edad pa siya kung saan namumukadkad ang ganda ng isang babae, kaya nakakapanghinayang na ang ganitong kagandang babae ay namumuhay ng mag-isa. Di ba marami namang nagrereto sa'yo? Meron naman pero wala akong nagugustuhan. Yung iba habol lang kondisyon ko sa buhay. O kaya naman sobrang tanda na. Mabuti pang mag-isa na lang, buntong hiningang sabi ni Ate Sara. Bumibisita si Ate Sara sa bahay namin 1 o 2 beses sa isang buwan. Pumupunta siya tuwing weekend para bantayan ang anak namin at makisabay sa hapunan. Gustong-gusto rin ni Miko ang tita niya. Tita, nandito ka na. Oo, Miko. May biniling regalo si tita para sa'yo. Para na kaming isang pamilya. Isang Sabado ng gabi yon. Dumating si Ate Sara at sabay-sabay kaming naghapunan. Puno ang lamesa ng pagkaing inihanda ng asawa ko. May samgyeyopsal inihaw, na liempo sinigang at iba't ibang side dishes. Ako na mag-iihaw ng baboy ngayon, sabi ko habang hawak ang tong at nagsimulang mag-ihaw.
Kumalat ang amoy ng masarap na karne, kasabay ng tunog ng mantika. Kain na tayo! Magkakasama kaming apat na kumain. Masayang nagkukuwento ang anak ko tungkol sa school. Papa, naka-perfect ako sa spelling test kanina, 100 points talaga. Ang galing naman ng Miko namin. Tita, purihin mo ko. Oo naman, the best ka talaga, Miko. Masaya ang naging salusalo. Pagkatapos kumain, pumasok na sa kwarto ang anak namin para gumawa ng assignment. Doon nagsalita si Ate Sara. Mon, gusto mo bang uminom ng soju? Isang tagay lang. Ah, sige ba? Matagal na rin tayong hindi nakakapag-inuman. Hindi umiinom ng alak ang asawa ko. Isang shot lang namumula na agad ang mukha niya at nasusuka. Sinubukan niya noong bago kami ikasal, pero wala pang kalahating baso sumuka na siya. Mula noon, hindi na siya sumasagi sa alak. Sa kabilang banda kami ni Ate Sara ay medyo mahilig uminom. Madalas makipag-inuman si Ate Sara sa mga kapwa niya propesor at ako naman ay umiinom minsan kasama ang mga customer sa shop. Naghugas ng pinggan ang asawa ko at pumasok na rin sa kwarto. Mauna na ako sa loob. Dahan-dahan lang kayo sa pag-inom. Sige, pasok ka na, pahinga ka na. Naiwan kami ni Ate Sara sa sala. Kumuha si Ate Sara ng isang bote ng soju mula sa ref. Nagsalin siya sa baso. Napuno ang baso ng malinaw na alak. Nag-cheers kami at ininom ito ng isang lagukan. Ramdam ko ang guhit ng alak sa lalamunan. Iba talaga ang sarap ng alak. Oo nga, Mon. Nagkwentuhan kami tungkol sa iba't ibang bagay. Tungkol sa negosyo sa school ng anak ko at sa mga pinapanood naming drama kamakailan. Komportable ang paligid. Mabilis na naubos ang isang bote. Kumuha ulit ng isa pa si Ate Sara. Isa pa, sige lang. Maganda ang mood ko ngayon eh. Binuksan namin ang pangalawang bote. Nagsimula nang umakyat ang tama ng alak. Uminit ang mukha ko at gumaan ang pakiramdam. Naging madaldal na rin ako. Ate Sara, kumusta naman ang pagiging propesor? Ganun pa rin. Nagtuturo sa mga estudyante, nagsusulat ng thesis. Research. Nakakapagod din. Hindi ka ba nahihirapan minsan? Nagtawanan kami habang nagkukwentuhan. Naubos ang pangalawang bote at pati na rin ang pangatlo. Medyo tinamaan na ako. Noong sandaling iyon, hindi ko na malayang lumabas na sa bibig ko ang hinaing ko. Ate Sara, bakit mon medyo nanginginig ang boses ko? Dahil ba sa alak o sa kaba, ang totoo? Matagal nang walang nangyayari sa amin ni Jenny bilang mag-asawa. Nagsisi ako pagkasabi ko nun. Bakit ko sinabi yon? Pero huli na ang lahat. Nagulat si Ate Sara at tumingin sa akin. Ha, talaga? Ibinaba niya ang hawak na baso at nagtanong. Oo, totoo po. Namula ng konti ang mukha ni Ate Sara. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa hiya sa narinig. Gaano nakatagal maingat niyang tanong? 2 taon. O baka mahigit pa. 2 taon. Seryoso. Hindi makapaniwala ang mukha ni Ate Sara. Nanlaki ang mata niya at bahagyang napanganga. Anong dahilan? Hindi ko rin alam. Bumuntong hininga ako at nagpatuloy. Dati sabi niya, masakit daw katawan niya, o ayaw niya lang, pero yun ba talaga ang dahilan, o baka ako ang may problema? Umiling si Ate Sara. Hindi, Mon. Hindi nagkukwento si Jenny ng ganyan, kaya hindi ko alam. Siguro nahihirapan ka na talaga, no? Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Nagpapasalamat ako na may nakaintindi sa sitwasyon ko. Parang naiinitan ang paligid ng mga mata ko. Oo, sa totoo lang, hirap na ako. Parang mamamatay na ako. Tuloy-tuloy ang tagay namin. Salin inom salin ulit. Mas lalo pang tumaas ang tama ng alak. Parang lumalabo na ang isip ko. Nagsimula na ring mabulol ang dila ko. Noong oras na iyon, nakapagsalita ako ng mas prangka. Walang preno, dala lang ng kalasingan. Sa totoo lang, medyo malaki kasi ang sa akin. Biglang tumahimik ang paligid. Natigilan si Ate Sara. Nababaliw na ba ako? Bakit ko sinabi yon? Bumaha ang pagsisisi sa isip ko. Gulat na gulat ang mukha ni Ate Sara habang nagsasalita. Mon, anong klaseng sinasabi mo? Kahit ganoon ang sinabi niya, lalong namula ang mukha ni Ate Sara. Pati tenga niya pulang-pula. Nakita kong gumapang ang pamumula hanggang sa leeg niya. Sorry Ate Sara, naparami ata ako ng inom. Hindi okay lang. Ayos lang, sabi ni Ate Sara habang kumakaway ang kamay. Pero hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. Naging kakaiba ang aura sa pagitan namin. May awkward na katahimikan. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita.
Dala ng alak gusto ko lang ilabas lahat. Sobrang hirap na talaga. Hindi sapat yung ako lang mag-isa ang gumagawa. Mag-asawa pa ba kami nito? Gabi-gabi na lang mag-isa. Maingat na nagsalita si Ate Sara. Siguro nga mahirap yan. Lalo na sa mga lalaki kapag hindi nagagawa yon, mahirap daw. Narinig ko sa mga kaibigan ko. Ganyan daw talaga ang mga lalaki. Oo, parang mamamatay na talaga ako, Ate Sara. Tumingin sa akin si Ate Sara. May awa sa kanyang mga mata. Lakasan mo loob mo. Susubukan kong kausapin si Jenny sa susunod mon. Bilang ate niya bibigyan ko siya ng payo. Salamat, Ate Sara. Gumaan pakiramdam ko nung nasabi ko to. Wala talaga akong mapagsabihan. Sa totoo lang hindi ko na masyadong matandaan ang mga sumunod na nangyari. Sobrang lasing na kasi ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang napag-usapan o kung kailan natapos ang inuman. Basta natapos na lang sumakay ng taxi si Ate Sara pauwi at nakatulog ako sa sofa. Kinabukasan ng umaga parang binibiyak ang ulo ko. Grabeng hangover. Ang sakit ng ulo ko. Nagmulat ako ng mata sa sofa sa sala. May kumot na nakatalukbong sa akin. Siguro kinumutan ako ng asawa ko. Dahan-dahan akong umupo. Parang sasabog ang ulo ko. Anong sinabi ko kagabi? Bumalik ang malabong alaala. Yung kwento tungkol sa relasyong mag-asawa at yung tungkol sa laki ko. Nababaliw na ba ako? Bakit ko sinabi yon? Tinakpan ko ng kamay ang mukha ko. Sobrang nakakahiya. Paano ko pahaharapin si Ate Sara? Lumipas ang ilang araw. Mula noong inuman na yon, wala akong narinig mula kay Ate Sara. Siguro naiilang din siya. Karaniwan ay nagte-text siya kahit paano, pero ngayon tahimik siya. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Lasing lang ako nun. Kalimutan na lang. Maiintindihan naman siguro ni Ate Sara. Pinalakas ko ang loob ko at nagpatuloy sa araw-araw. Gaya ng dati pumasok ako sa golf center. Maaga kong binuksan ang shop, tiningnan ang mga makina naglinis. Dahil 6 lang naman ang kwarto kayang-kaya ko. Walang masyadong tao kapag umaga kaya tahimik. Nakaupo ako sa counter habang umiinom ng kape. Nakabukas ang TV sa morning news. Biglang tumunog ang cellphone ko. Text message tone. Pagtingin ko sa screen text mula kay Ate Sara. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ano to? Nanginginig ang kamay kong binuksan ang mensahe. Mon, naalala mo ba yung pinag-usapan natin habang umiinom noong nakaraan? Biglang uminit ang mukha ko. Naalala niya pala talaga. Nakakamatay sa hiya. Nag-isip ako kung paano magre-reply. Matagal akong nag-isip bago nag-send. Opo, nagkamali po ako ng konti. Pasensya na Ate Sara na parami siguro ako ng inom. Yun ang reply ko. Inisip kong tama lang na humingi ng tawad. Pero ang sumunod na reply ni Ate Sara ay hindi ko inaasahan. Hindi. Siguro may dahilan kung bakit mo na ibahagi sa akin ang mga bagay na yon. Dahilan? Anong dahilan? Napakamot ako ng ulo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nagreply ulit ako. Po, anong ibig mong sabihin Ate Sara? Ilang segundo lang dumating ang reply niya. Pagkabasa ko ng laman nito parang tumigil ang paghinga ko. Kung okay lang sa'yo, paano kung ako na lang ang tumulong sa'yo na mailabas yan kapalit ni Jenny? Muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko. Nanginig ang kamay ko. Ano ka mo? Binasa ko ulit. Dahan-dahan bawat salita. Ako na lang kapalit ni Jenny. Anong ibig sabihin nito? Iyon ba ang ibig niyang sabihin? O baka ibang kahulugan? Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Dug-dug-dug-dug. Parang sasabog ang dibdib ko. Uminit ang mukha ko at nanuyo ang bibig ko. Pinagpawisan ang mga kamay ko. Uminom ako ng kape pero hindi ko malunok. Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Si Ate Sara nag-offer ng ganoon. Bigla akong nakaramdam ng excitement. Parang uminit ang buong katawan ko. Pati sa ibaba, nagsisimula ng mag-react. Text pa lang to ha. Kalma. Kalma lang sabi ko sa sarili ko habang humihinga ng malalim. Pero kasabay nito, dumating din ang takot. Baka tinetest lang ako ng asawa ko. Baka pinakiusapan niya si Ate Sara para subukin ako. Posible yon. Kung nagdududa ang asawa ko sa akin at ginagamit niya ang ate niya para hulihin ako. Kapag nag-reply ako ng sige, baka isumbong ako agad sa asawa ko. Pwede kaming mauwi sa hiwalayan. Sobrang mapanganib at mapangahas na alok ito. Kailangan kong mag-ingat. Pero ayokong palampasin.
Kung totoo man ito, darating pa ba ang ganitong pagkakataon? Ang pagkakataong mapakawalan ang dalawang taong pagtitimpi at kasama pa ang magandang hipag ko. Hindi ko matantiya kung paano sasagot. Matagal akong nag-isip. Kinukutkot ko na ang kuko ko sa kakaisip. Nakatunganga lang ako sa cellphone sa counter. Maya-maya nag-text ulit siya. Kung okay lang sa'yo, pupunta ako dyan sa shop mo, Mon. Sa shop dito. Mas lalo akong nataranta. Totoo ba to o patibong? Kung totoo, pupunta talaga siya. Kung patibong, baka kasama niya ang asawa ko. Anong gagawin ko? Ang gulo ng isip ko. Pinili kong sumagot sa paraang hindi ako mapapahamak. May problema po ba, Ate Sara? Punta ka muna dito para makapag-usap tayo. May maitutulong ba ako? Ito ang pinakaligtas na reply. Kung sakaling biro lang ito ng asawa ko, nag-alala lang ako kay Ate Sara, kaya pwede akong magpalusot. Dahil tinanong ko kung may problema ba, nagpapakita lang ito ng concern. Sige, papunta na ako, Mon. Reply ni Ate Sara. Ibinaba ko ang cellphone at huminga ng malalim. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Pupunta talaga siya. Anong gagawin ko? Kinakabahan kong hinintay si Ate Sara habang kinukutkot ang kuko ko. Parang ang bagal ng oras. Pagtingin ko sa relo, 10 minutes pa lang ang nakakalipas, pero parang isang oras na. Kumakalabog ang dibdib ko. Baka hindi naman talaga. Imposible. Pero paano kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko? Nagsimula akong mag-ayos ng shop. Baka sakaling dumating nga si Ate Sara. Sinara ko ang counter, winalis ang sahig, tinapon ang basura. Pumasok din ako sa room 6 at nag-ayos. Inayos ang sofa, nilinis ang CR. Bakit ko ba ginagawa to? Tanong ko sa sarili ko, pero hindi ako makatigil. Panay ang tingin ko sa relo. 5 minute, 10 minute, 15 minute. Gaano katagal akong naghintay? Mga 30 minutes ang lumipas nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng shop. Kling nahulog ang puso ko. Tumingala ako sa pinto. Si Ate Sara. Talagang mag-isa siyang pumasok sa shop. Lumingon-lingon siya sa paligid habang papasok, parang sinisigurong walang ibang tao. Naka-long dress si Ate Sara ngayon. Kulay beige na dress, elegante at pambabae ang design. Hapit sa bewang kaya kitang-kita ang kurba niya. Ang mahabang buhok niya ay nakahawi sa isang side at parang mas makapal ang makeup niya ngayon kaysa sa karaniwan. Matingkad na pula ang lipstick niya. Amoy ko rin ang pabango niya. Mabango at elegante. Naka-shades siya pero tinanggal niya pagpasok. Sobrang ganda niya. Hindi mo aakalaing 47 na siya. Tumingin sa akin si Ate Sara na may halong hiya sa mukha. Hindi siya makatingin ng diretso. Gumagala ang mata niya. Nanginginig din akong tumayo. Tuloy po kayo, Ate Sara. Nanginginig ang boses ko. Dahan-dahang lumapit si Ate Sara sa counter. Rinig ang lagutok ng high heels niya. Tak tak tak. Nagkunwari akong walang alam at naghain ng tsaa. Magtsaa po muna kayo. May problema po ba, tanong ko na may halong pag-aalala. Kung sakaling sinusubukan ako ng asawa ko, ganito dapat ang reaksyon ko. Kinuha ni Ate Sara ang tsaa at uminom ng kaunti. Nakita kong nanginginig ng bahagya ang kamay niya at dahan-dahan siyang nagsalita. Kasi, mabuting tao ka naman, Mon, at ako naman. Sobrang lungkot na tao. Pasensya na kay Jenny, pero gusto kitang tulungan. Parang nahulog ang puso ko sa narinig ko. Totoo nga, talagang yun ang intensyon ni Ate Sara sa pagpunta dito. Napalunok ako. Nanuyo ang lalamunan ko. Sigurado po kayo, Ate Sara, nanginginig kong tanong. Tumango si Ate Sara. Oo, Mon. Mas malungkot palang mamuhay mag-isa kaysa sa inaasahan ko. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Malungkot din si Ate Sara gaya ko. Namumuhay mag-isa at nangungulila sa relasyon sa iba. 47 anyos. Nasa edad kung saan pinakahinog ang isang babae, pero tinitiis niya ang pagnanasa ng mag-isa. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Sara. Mainit at malambot. Nakamanicure ng maayos ang mga kuko. Nagkatitigan kami. Hindi na kailangan ng mga salita. Inimbitahan ko si Ate Sara sa room 6. Ito ang pinakadulong kwarto at buti na lang umaga kaya walang customer. Sandali lang po, Ate Sara. Sinabit ko ang closed sign sa pinto ng shop. Para kung sakaling may dumating na customer hindi sila makapasok. At nilock ko ang pinto. Pumasok kami sa room 6. Sinara ko ang pinto at nilock mula sa loob. Sa loob ng kwarto may malaking screen at sofa. Golf practice screen sa harap at sofa sa likuran.
Umupo si Ate Sara sa sofa. Ibinaba niya ang bag sa tabi. Tumabi ako sa kanya. Kinakabahan ako bulong ni Ate Sara. Mahigpit ang hawak niya sa kamay niya. Hindi ka ba nagigilty kay Jenny? Tanong ni Ate Sara. Nag-isip ako sandali. Pero sumagot ako ng tapat. Nagigilty po, pero hirap na rin po ako. At malungkot din kayo Ate Sara. Hindi ba pwedeng pasayahin natin ang isa't isa? Tumingin sa akin si Ate Sara. Nanginginig ang mga mata niya. Pero tumango siya. Oo Mon, sa totoo lang sobrang lungkot ko rin. Hindi ko akalain na ganito kahirap mag-isa. Nagkahawakan kami ng kamay ng mahigpit. Mabilis ang tibok ng puso namin. Dahan-dahan akong lumapit sa mukha ni Ate Sara. Pumikit din si Ate Sara. Nagdampi ang aming mga labi. Malambot, may matamis na amoy ang lipstick niya. Noong una maingat, tapos unti-unting lumalim ang halik. Matagal-tagal ko ring hindi naramdaman ang labi ng isang babae. Ibang babae bukod sa asawa ko, at hipag ko pa. Ang katotohanang lumalabag kami sa bawal ay lalo pang nakaka-excite. Hinawakan ko ang bewang ni Ate Sara. Manipis at malambot na bewang. Ramdam ko ang makinis na kurba kahit sa ibabaw ng damit. Ipinulupot din ni Ate Sara ang braso niya sa leeg ko at tumugon sa halik. Matagal kaming naghalikan. Tanging hininga lang namin ang naririnig sa kwarto. Para kaming uhaw na uhaw sa isa't isa. Nagpalitan kami ng dila. Pumasok ang dila ni Ate Sara sa bibig ko at ginalugad ko rin ang sa kanya. Humiwalay ang labi namin at nagkatitigan. Pulang-pula ang mukha ni Ate Sara. Hingal na hingal siya. Medyo kumalat ang lipstick niya. Mon, sigurado ka ba talaga huling tanong ni Ate Sara? Opo, gusto ko rin Ate Sara. Talaga po. Nang marinig ang sagot ko, ngumiti si Ate Sara. Nagyakapan kami ulit. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper sa likod ng dress ni Ate Sara. Zip. Bumaba ang zipper. Lumantad ang makinis na balat. Maputing balikat, makinis na likod at nakita ko ang strap ng bra niya. Lace na itim, napakaganda. Sinimulan ding tanggalin ni Ate Sara ang butones ng polo ko. Bagaman medyo asiwa, maingat niya itong ginawa. Isa-isang tinanggal ang butones. Isa-isa naming hinubad ang damit ng bawat isa. Dahan-dahan, maingat, hindi nagmamadali. Gusto kong damhin ang bawat sandali. Nahubad na ang dress ni Ate Sara. Ang itsura ni Ate Sara na naka-underwear na lang, black lace bra at panty, sobrang sexy. Hindi mo aakalaing 40 na siya sa sobrang ganda ng hubog ng katawan. May katamtamang laki ang dibdib, maliit ang bewang at mahaba, at makinis ang mga binti. Ate Sara, ang ganda niyo po talaga. Kusa na lang lumabas sa bibig ko. Nahihiyang ngumiti si Ate Sara. Ikaw din Mon, mas. Napatingin si Ate Sara sa ibaba. Handa na ako kanina pa. Bakat na sa pantalon ko ang pagtayo nito. Parang sumabog ang dalawang taong pagtitimpi. Nanlaki ang mata ni Ate Sara. Ang laki pala talaga. Totoo pala ang sinabi mo noong nag-iinuman tayo, mahinang bulong ni Ate Sara. Nahiya ako pero nagkaroon ng kumpiyansa. Pinahiga ko si Ate Sara sa sofa. Ang malambot na sofa at si Ate Sara na nakahiga. Kumalat ang mahabang buhok niya sa sofa. Napakagandang tanawin. Tumabi ako ng higa. Niyakap ko si Ate Sara. Dumikit ang balat sa balat. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Mon, dahan-dahan lang ha, bulong ni Ate Sara. Matagal na rin kasi kaya mag-ingat ka. Opo, ako rin po. Dahan-dahan lang ako Ate Sara. Ginalugad namin ang isa't isa. Dahan-dahan, maingat. Naramdaman ko ang bawat sulok ng katawan ni Ate Sara. Hinalikan ko ang leeg niya, hinaplos ang balikat, ang malambot na balat, ang matipunong katawan, lahat perpekto. Hinawakan at kinilatis din ni Ate Sara ang katawan ko. Mon, ang tigas ng katawan mo. Habang nagsasalita, nakatuon ako sa katawan ni Ate Sara. Buhay na buhay ang lahat ng pandama ko. Tinanggal ko ang bra niya. Lumantad ang dibdib ni Ate Sara. Matipuno at maganda. Hindi halatang 47 na. Ate Sara. Napahanga ako ng kusa. Nahiya si Ate Sara at tinakpan ito ng braso. Mon, nakakahiya. Huwag mong tingnan. Hindi po. Sobrang ganda. Inalis ko ang braso niya at dahan-dahang hinaplos. Napasinghap si Ate Sara. Lalo akong na-excite sa tunog na yon. Tinanggal ko rin ang panty niya. Ngayon hubad na si Ate Sara. Perpektong katawan. Naghubad na rin ako ng tuluyan. Tumingin si Ate Sara sa akin. Nanlaki ang mata niya. Ang laki talaga.
Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaki tapat na sabi ni Ate Sara. Lalo lumakas ang loob ko. Sa wakas naging isa kami. Napasinghap ng malakas si Ate Sara. Mon, dahan-dahan. Ang laki. Okay lang po ba kayo Ate Sara? Oo, okay lang. Sige, dahan-dahan lang. Niyakap ni Ate Sara ang likod ko. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa likod ko. Ang sarap. Mon, ang sarap talaga. Ako rin sobrang sarap. Ate Sara. Sobrang nakakabaliw sa sarap. Parang panaginip lang. Ang pakiramdam na ito matapos ang 2 taon. Si Ate Sara at ako, bayaw at hipag. Tumawid kami sa linyang hindi dapat tawirin. Pero hindi kami makatigil. Sobrang sarap kasi. Makikita ko rin ang kasiyahan sa mukha ni Ate Sara. Bumilis ang galaw namin. Marahas na gumalaw ang aming mga katawan. Tumunog ang sofa. Lumakas din ang mga ungol. Mon, pa. Ate Sara, gaano katagal iyon? Magkatabi kaming nakahiga sa sofa. Naghahabol ng hininga, dinadamdam ang natitirang sarap at naliligo sa pawis. Mon, tumingin sa akin si Ate Sara. Hindi ka ba nagsisisi? Hinawakan ko ang kamay ni Ate Sara. Hindi po, sobrang sarap nga po eh. The best talaga. Ngumiti si Ate Sara. Ako rin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong satisfaction. Sa tagal kong namuhay mag-isa na miss ko to. Natuwa ang puso ko sa narinig ko. Matagal kaming nakahiga lang doon. Mula noon, nagtuloy-tuloy ang relasyon namin. Isang beses sa isang linggo, pumupunta si Ate Sara sa shop. Pinipili namin ang oras sa umaga kung kailan walang customer. Mon, free ka ba ngayon? Kapag nag-text siya, kinikilig ako. Opo Ate Sara, punta ka. 30 minutes later, nandyan na si Ate Sara sa shop. Iba-iba ang suot niya palagi. Minsan nakadress, minsan naka-blouse at palda. Bagay sa kanya lahat. Pagpasok sa room 6, naglalampungan agad kami. Namiss kita, Mon. Ako rin Ate Sara. Halikan hubaran at magiging isa. Yon ang naging routine namin. Isang araw mas maagang dumating si Ate Sara kaysa sa nakasanayan. Mon, may extra time ako ngayon eh. Ayos yan Ate Sara. Pumasok kami sa room 6. Nakamaikling palda si Ate Sara ngayon. Miniskirt na lampas tuhod. Ang sexy ng suot nyo ngayon Ate Sara. Oo eh. Alam ko kasing magugustuhan mo Mon, nahihiyang ngiti ni Ate Sara. Umupo kami sa sofa at naghalikan. Mas mainit ang naging tagpo ngayon kaysa dati. Mas naging agresibo rin si Ate Sara. Mon, ako naman sa ibabaw ngayon. Pumatong si Ate Sara sa akin. Bagong pwesto. Gumalaw si Ate Sara. Mon, ang sarap. Nakakalula sa sarap. Nakadalawang round kami noong araw na yon. Kahit tapos na yung una, hindi kami makatigil. Mon, isa pa. Sige po Ate Sara. Mas mahaba ang pangalawa. Dahan-dahan dinadama ang bawat isa. Pagkatapos magkatabi kaming nakahiga. Mon, ang saya-saya ko nitong mga nakaraang araw. Ako rin Ate Sara. Nung una nagigilty ako pero ngayon parang normal na lang. Oo nga, ganun din ako. Nagkahawakan kami ng kamay. Pero laging nandyan ang panganib. Isang Sabado yon. Bumisita si Ate Sara sa bahay namin. Dahil weekend na sa bahay ang asawa ko at ang anak namin. Ate Jenny, masayang nagbatian ang magkapatid. Miko, andito na si tita, tumakbo ang anak ko at yumakap kay Ate Sara. Sabay-sabay kaming naghapunan. Habang nagluluto ang asawa ko, nanonood ako ng TV sa sala. Tumabi si Ate Sara sa akin. Mon, kumusta ka? Okay naman. Kayo po, simpleng usapan lang. Pero may sikreto sa pagitan namin. Lumabas ang asawa ko galing kusina. Hon, tulungan mo naman ako maghugas. Sige, pumunta ako sa kusina. Naghugas kami ng asawa ko. Doon siya nagsalita. Hon, parang ang ganda ng mood mo lately Ha, ganon ba kumabog ang dibdib ko? Oo, may nagbago sa'yo. Parang mas masayahin ka na kaysa dati. Baka dahil nag-e-exercise ako kaya gumaganda pakiramdam ko. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun, nakangiting sabi ng asawa ko. Nakahinga ako ng maluwag. Pero naisip kong kailangan kong mag-ingat. Baka mahalata ako. Pagkatapos ng dinner, umuwi na si Ate Sara. Balik ako next week Jenny. Sige ate, ingat ka. Bye Mon, ingat po kayo Ate Sara. Normal na paalamanan lang. Pero iba ang sinasabi ng mga mata namin. Kita tayo next week Mon, ang sinasabi ng tingin ni Ate Sara. Isang Miyerkules ng umaga, araw ng punta ni Ate Sara. Mon, mga 11 AM nandyan na ako. Sige po, hintayin kita Ate Sara. Inayos ko ang shop at hinintay siya.
Pagpatak ng 11:00 dumating si Ate Sara. Naka-white blouse siya at black skirt ngayon. Napaka-elegante. Tuloy po kayo Ate Sara. Hi Mon! Natural at parang normal na kaming pumasok sa room 6. Nilak ko ang pinto at naghalikan agad kami. Sinimulan na naming magtanggal ng damit. Noong sandaling iyon, may narinig kaming nagbukas ng pinto ng shop. Kling! Nagulat kami at napatigil. Customer ba? Hindi mo ba sinabit yung close sign? Sinabit ko. Nagmamadali akong nag-ayos ng damit at lumabas. Pagtingin ko sa counter. Asawa ko. Hon, bakit nandito ka? Parang huminto ang puso ko. Hon, dinalhan kita ng baon. Nagluto kasi ako ng marami sa bahay eh. May hawak na lunch bag ang asawa ko. Ah, salamat. Pinilit kong sumagot ng natural. Pero sa loob-loob ko pinagpapawisan na ako ng malamig. Nasa room 6 si Ate Sara. Anong gagawin ko? Teka, bakit naka-close yung sign sa labas tanong niya? Ayun ba? May inaayos kasi akong makina. Maintenance. Ganun ba? O sige, kumain ka na muna bago mo tapusin yan. Nilapag ng asawa ko ang baon sa counter. Noong sandaling iyon, may narinig kaming ingay sa room 6. Mon. Boses ni Ate Sara. Lumingon ang asawa ko. Teka, boses ni ate yon ah. Bumagsak ang puso ko. Tapos na. Pero biglang bumukas ang pinto at lumabas si Ate Sara habang nagsasalita. Oh Jenny, nandito ka pala. Ate, bakit nandito ka gulat na tanong ng asawa ko? Nagpapaturo ako ng golf lesson. Magpapaturo sana ako kay Mon pampapawis din. Natural na sabi ni Ate Sara. May hawak pa siyang golf club. Nakahinga ako ng maluwag. Ang galing talaga ni Ate Sara. Ganun ba? Mag-golf ka na rin pala ate. Oo yung mga kapwa ko prof nag-golf na lahat. Naisip ko kailangan ko na ring matuto. Mabuti yan. Magaling magturo si Mon. Nakangiting sabi ng asawa ko. Sige, aalis na ako. Kainin mo yung baon mo ha. Sige, salamat Hon. Lumabas na ang asawa ko. Pagkasara ng pinto, sabay kaming napabuntong hininga. Nagulat ako dun Ate Sara. Ako rin. Akala ko mahuhulog ang puso ko, natatawang sabi ni Ate Sara. Napakatuso niya talaga. Kailangan na naming mas mag-ingat mula ngayon. Oo nga Ate Sara, bumalik kami sa room 6. Pero nawala na yung init kanina. Uwi na lang muna ako ngayon Mon. Sige po, ingat kayo Ate Sara. Ganoon natapos ang araw na yon. Muntik na talaga kami. Mula noon mas naging maingat na kami. Pero tuloy pa rin ang pagkikita. Once a week o minsan sa 10 araw. Kapag pumupunta si Ate Sara sa shop, nagpapainit kami sa room 6. Ilang beses kaming nagtalik. 6 na buwan na ang relasyon namin. At nagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon. Wala na akong tampo sa asawa ko. Dati naiisip ko pang makipaghiwalay sa sobrang sama ng loob, pero napupunan na yon ni Ate Sara. Sobrang saya ng mga araw ko ngayon. Namumuhay kami ng asawa ko bilang normal na mag-asawa habang may tinatago kaming relasyon ni Ate Sara. Sobrang nakaka-excite ang thrill na to. Pero natatakot din ako. Hanggang kailan tatagal ang ligayang ito? Natatakot ako na baka mahuli kami balang araw. Kapag nalaman ito ng asawa ko, hindi ko ma-imagine ang gulo. Masisira ang pamilya, magkakahiwalay kami ni Ate Sara, guguho ang lahat. Pero hindi ako makatigil. Ginusto namin pareho ni Ate Sara ang relasyong ito eh. Kahapon nag-text ulit si Ate Sara. Mon, free ka ba bukas? Opo Ate Sara. Punta ka ng 11 a.m. Sige, maghihintay ako. Magkikita na naman kami bukas. Sa loob ng room 6 ng Patago. Mga manonood, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? Titigil na ba kayo? O itutuloy nyo lang? Hindi ko pa alam ang sagot. Basta ang alam ko, sobrang saya ko sa sandaling ito. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-subscribe at like naman diyan.